Welcome sa EE Lectures. Nasa episode 11 na tayo ng Transformers, no? Ito na yung last lecture natin for Transformers and then lilipat na tayo sa ibang machine. Bali, ang discussion natin or yung short discussion natin is about instrument transformers. Tara na! Ang topic natin is instrument transformer, no? Para saan ba ginagamit ito? Nandun na sa pangalan niya, no? Instrument. So, ginagamit to sa mga instrument. Ganito kasi yan. Sa DC meters natin, DC voltmeter or DC ammeter, kung wala nang available na ammeter or voltmeter, na-extend natin yung range nun by using shunt resistor or series resistor. Para sa mga ammeter na DC, na-extend yung range niya kapag naglagay ka ng shunt resistor. Na kung saan yung shunt resistor na to, mababa yung resistance value niya. Pagdating naman sa voltmeter, naglalagay ka ng series resistor. Ito naman, high resistance resistor na naka-series. Kapag ginawa mo yan, ma-extend mo yung range ng ammeter tsaka voltmeter. Medyo problematic yan kapag gagawin natin sa AC na kung saan yung mga AC parameters natin is masyado nang mataas yung value nila. Na kung saan hindi na practical na gawin natin ito. Pwedeng mapornada itong resistor, shunt resistor na to at yung series resistor. Kaya ngayon, gagamit tayo ng mga instrument transformer natin para at high values sa AC circuits, mabasa pa rin natin sila. Ang dalawang uri ng instrument transformer natin, si current transformer at si voltage or potential transformer. Ibig sabihin, pagdating sa AC circuits, na kung saan masyado nang mataas yung kuryente mo, no, hindi na kayang basahin ng combination ng ammeter at nung shunt resistor, gagamit ka na ng current transformer. Bali, ang mangyayari lang, sabihin natin may wire na isusukbit natin dito, no? Bali, lalabas, itong wire na to, lalabas siya na single turn primary side mo. Tapos, mako-convert iyon, papaliitin niya yung kuryente. Na kung saan yung ikakabit natin dito sa secondary side ay isang ammeter. So, ibig sabihin, sa isang instrument transformer, yung load nila sa secondary side ay instrument. Kaya natawag silang instrument transformer. Para sa current transformer, yung instrument mo na nasa secondary side is ammeter. So, kapag voltage transformer or potential transformer, yung instrument na nasa secondary side mo is voltmeter. Since sa current transformer, mapapababa natin yung kuryente, kaya na siyang basahin ng mga ammeter natin. Yun nga lang, kung gusto mo makuha yung actual value ng kuryenteng nandito sa line na to, kasi di ba bumaba siya. So, iba yung nababasa nito, iba yung actual. Yung actual current na mababasa dyan is equal siya sa ammeter reading. So, ammeter reading multiply by yung current transformation ratio. So, pinapababa lang natin para mabasa ng instrument. Pero, kung ano yung mababasa mo dito, hindi talaga yun yung actual value. Kailangan mo pa siya i-multiply sa CT ratio. So, meron naman tayong mga digital at programmable, no? Na kung saan, kahit nakakabit yung ammeter dito, ipoprogram mo lang yung ammeter doon sa current transformation ratio, ilalabas na kagad yung actual value na nandito sa linya. So, isa pang kailangan nating i-note pagdating dyan sa current transformer na yan, since di ba pinapababa niya yung kuryente. At alam naman natin, bababa yung current kapag yung voltage ay mataas. Kaya pwede natin masabi yung current transformer ay isang uri ng step-up transformer. Kasi kapag nag-step up yung voltage, bababa yung value ng current. Kaya dito sa current transformer na to, napakadelikado, no, kung basta na lang natin i-open or tatanggalin tong ammeter. So, since, di ba, high voltage yan, once na matanggal yung terminal, so mataas masyado yung voltahe, di ba?
So, itutulak ng voltage yung kuryente, magkakaroon ng arc flash. Kaya, ang ginagawang practice bago mo tanggalin yung meter doon sa current transformer is sinashort mo muna siya. Bali, ang magiging configuration, itong ammeter na to, magkakaroon pa ng switch between. So, pakita natin yung diagram. Bali, ito yung diagram natin ngayon, di ba? Meron tayong linya, tapos dun sumabit si current transformer. At nakaabang itong switch na to. Na kung saan, di ba, bago natin tanggalin itong ammeter na to, kailangan muna natin i-short ito para yung kuryente dito dadaloy. So, once na ma-short yan, yung voltage is magiging 0. At yun yung time na pwede mo nang tanggalin yung ammeter. Kasi kapag hindi mo muna siya sinort at bigla mong tinanggal, nako, arc flash yan. Parang kamukha lang yan ng mga high voltage circuit breaker na nag-open. Or sabihin natin, no, yung mga isolator na nag-open kahit hindi pa totally open yung circuit. Ganun yung magiging itsura niyan. Kaya ayan yung mga importanteng bagay with pertaining sa pag-operate, no, ng current transformer at kung paano tinatanggal, no, yung meter niya. So, hindi basta pwede diretso tanggal. Kailangan mo muna i-short para mag-zero yung voltage and then tanggal yung ammeter. So, sa second na instrument transformer natin is si voltage transformer or yung ibang tawag nila dito is potential transformer. So, ito naman ang ginagawa niya, ini-step down niya yung voltage, no, para mabasa ng mga available na meters. Bali, ganun lang siya, yung voltage transformer. So, hindi naman siya kasing delikado ng current transformer. Ang current transformer kasi step up eh. Ito, diba, since para mabasa ng mga available na voltmeter natin, ay kailangan mong ibaba talaga yung voltage. Tapos, pwede na basahin nung mga voltmeter natin. So, kung gusto natin talaga malaman, di ba, let's say, kung ano ba talaga yung voltage na nandito. Kasi ilalabas, di ba, magko-connect tayo dito ng voltmeter. Ang ilalabas naman ng voltmeter is mababang value. So, hindi yun yung actual na nandito. Kaya kung gusto natin malaman yung actual voltage, katulad lang rin dun sa current transformer. So, actual voltage is equal sa voltmeter reading and then multiply dun sa potential transformer ratio or yung voltage transformation ratio. So, gano'n lang siya. Parang typical na transformer lang, di ba? Kasi most of naman yung mga transformer natin, ang tia-transform talaga nila is yung voltage, di ba? Kakaiba nga lang yung current kanina, okay? So, bali, itong voltage transformer na to, ginagamit din siya, no, in conjunction sa wattmeter. Pero yun, kailangan mo rin ng current transformer kasi may kailangan pumasok na voltage at current dun sa wattmeter. Para at high parameters na mga power, kaya mo pa rin siyang mabasa. So, katulad nitong diagram na to. So, dito, makikita natin meron tayong high voltage supply na nakaparallel dun yung potential transformer. At yung potential coil niya, ko-connect in parallel dun sa wattmeter. Tapos, yung isang linya naman, isusukbit natin dun yung current transformer at gagawin ng current transformer, papababain yung current. Pero syempre, tulad rin dun sa current transformer na kung saan na ammeter yung secondary niya, meron ka pa ding switch na kung saan mag-short para just in case na tatanggalin mo na ito, kailangan mo muna i-short bago tanggalin dun sa terminal ng current coil ng wattmeter. So, bali, ganyan yung setup kung magbabasa tayo ng power sa mga high voltage system. So, ang pwede natin gawin dyan, kung gusto natin makuha yung actual wattage, bali, madali lang yan. So, yung wattmeter reading, and then, i-multiply natin dun sa potential transformation ratio and then current transformation ratio. Pagkatapos nun, makukuha mo na yung pinaka-actual wattage na dapat na nabasa nung wattmeter. So, tandaan, mga
typical na current transformation ratio is yung mga 200:5, 100:5. Kung saan na yung secondary side mo is 5 amperes. Bali, ayan, kadalasan mas ginagamit niya sa power system, no, lalo na sa protection schemes para mabasa mo yung mga current na dumadaloy, lalo na kung abnormal. Malalaki yun. So, kailangan mo siya pababain. Kaya yung mga relay natin sa power system, gumagamit yan ng mga current transformer para ma-sense nila yung mga matataas na kuryenteng dumadaloy sa power system. So ngayon ang gagawin na natin is mag-solve na tayo, no, ng mga sample problem dito sa instrument transformer. Ayan, pinagsama na natin yung problem 1 and 2 kasi madadali lang naman yung mga problem pagdating sa instrument transformer. So to monitor the voltage of a 230 kV line, so nag-install tayo ng mga potential transformer. So yung mga potential transformer are connected delta-delta. Ang gawin natin, mag-sample lang tayo ng isa. Di ba, lalabas may 3-phase line ka. Tapos, i-measure mo yan. Ngayon, kuha lang tayo isa. Di ba, nandito si potential transformer. Tapos, may voltmeter. So, sabihin na lang natin, di ba, tatlo to. Meron kang phase A to B, phase B to C, at phase C to phase A. Tapos, yung tatlo na yon is mag-i-interconnect into delta. So, ang tanong ngayon dito, what should be the potential transformer's voltage ratio? So, PTR. Katulad lang rin ng normal na transformation ratio, edi ilalabas dyan, di ba, yung phase voltage sa primary all over phase voltage sa secondary. Since ang connection natin is delta-delta, pares delta, masasabi natin yung mga B-phase natin is equal sa VL. Or kung ano yung VL natin, yun na din yung B-phase. E di dito, mangyayari 230 kV divided by 115 volts. So, magkakaroon tayo ng potential transformer ratio na, so, 230 kV all over 115. So, yan, bali meron tayong 2,000:1. So, yung 2,000 volts, no, nako-convert na into 1 volt. So, ito yung potential transformation ratio natin sa problem number 1. And then, problem number 2. So, dito naman, meron tayong 200:5 na current transformer will be used with a 10 ampere ammeter. So, drawing natin. Ito, lumalabas full scale deflection. Yung pinakasagad. Yung ammeter natin, kayang bumasa ng sagad na 10 ampere. Hindi naman sumagad ng 10 ampere yung nabasa niya. Ang nabasa niya is 4.5. Ang tinatanong, ano yung actual na line current doon? So, dito, i-drawing natin ngayon, meron tayong linya na kung saan, di ba, ayan, sumabit si current transformer. Tapos, may inductor tayo dyan, di ba, na transform, na paliit. At nandito ngayon si ammeter. So, eto, meron siyang CTR na 200:5. Yung 200 ampere magiging 5 ampere. Tapos, itong ammeter na to, meron siyang 10 amperes na full scale deflection. Pero yung nabasa niya, let's say IM is 4.5 ampere. Ngayon, ang tanong, di ba, ano talaga yung kuryenteng nandito? So, madali lang yan. Di ba yung actual current natin is equals dun sa ammeter reading multiply by CTR. E di, mangyayari dyan is 4.5 multiply by, so 200:5. Malamang malapit na to sa 200 kasi kung nag-5 ito, edi 200 amperes yung nandito. Wala ka kasing available na 200 ampere na ammeter. Kaya gumagamit ka ng current transformer. Kasi limited lang yung range ng ammeter eh. So ito, solve na natin. 4.5 multiply by 200:5. So yung sagot natin is 180 amperes. So 180 amperes yung nababasa dito or yung pinakakuryente nung linya. So dito nagtatapos yung lecture discussion natin, no, sa
instrument transformer. So kung nakatulong sa inyo itong lecture na to, paki-share sa mga classmates ninyo, no? Para mapalakas natin yung mga foundation subjects natin sa EE. So sa susunod na episode dito sa AC machines natin, no? So hindi ko pa alam kung mag-i-induction motor ba ako or mag-a-alternator. So siguro surprise na lang. Okay? So, see you na lang sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!